Ang tunay na kadakilaan ay makikita sa mapagpakumbabang paglilingkod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, August 22, 2026, at ginugunita po natin ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Sa paglilingkod militar, mahalaga ang ranggo, katungkulan at otoridad upang mapanatili ang disiplina at maisakatuparan ang misyon. Ngunit, ipinapaalala sa atin ngayon ni Jesus na hindi otomatikong naging dakila ang isang tao dahil lamang sa kanyang ranggo. Ang tunay na kadakilaan ay nakikita sa pamamaraan natin ng paggamit ng ating otoridad upang maglingkod, magtanggol at magbigay lakas sa iba. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 43, verses 1 to 7, nakita ni Propeta Ezekiel ang kadakilaan ng Diyos na pumabalik sa templo. Sinabi ng Panginoon, "Dito malalagay ang aking trono. Ang ating mga puso ay mga templo rin kung saan nais manahan ng Diyos. Kaya dapat tapat na itanong ng bawat kawal, sino ang nakaluklok sa trono ng aking puso? Ang Diyos o ang aking kayabangan, ambisyon, ranggo, at paghahangad ng pagkilala?" Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verses 1 to 12, pinuna ni Jesus ang mga eskriba at pariseo dahil hindi nila isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Nagpapasan sila ng mabibigat na pasanin sa iba, ngunit ayaw naman nilang tumulong. Hinahangad nila ang matataas na titulo at mga upuang pandangal, ngunit nakalimutan nilang ang otoridad ay pananagutan, hindi pribilehiyo. Isa itong babala sa lahat na binigyan ng tungkulin mamuno, madaling humingi ng disiplina sa iba, ngunit mahirap disiplinahin ang sarili, madaling magbigay ng utos, ngunit mas mahirap mamuno sa pamamagitan ng pagbigay ng mabuting halimbawa. Ang isang tunay na pinuno ay hindi lamang nag-uutos mula sa isang maginhawang lugar. Kasama niyang hinaharap ang paghihirap ng kanyang mga tauhan. Pinakikinggan ang kanilang mga suliranin, pinangangalagaan ang kanilang dignidad, at hindi kailanman ginagamit ang ranggo upang manakot o manghiya. Sinabi ni Jesus, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod. Ngayong araw, pinararangalan natin ang mahal na Birheng Maria bilang reyna. Ngunit hindi kailanman naghahangad si Maria ng kapangyarihan, pribilehiyo o pagkilala. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang abang lingkod ng Panginoon at nananatili siyang tapat sa Diyos mula Nazaret hanggang Kalbaryo. Naging reyna si Maria dahil una muna siyang naging lingkod. Itinuturo niyang ang tunay na otoridad ay dapat gamitin ng may kababaang loob, malasakit, integridad, at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Maaaring makikita sa ating uniforme ang ating ranggo, ngunit ang ating ugali ang nagpapakita ng tunay nating pagkatao. Ang karangalan ay hindi nakikita sa dami ng mga taong sumasaludo sa atin, kundi sa katapatan natin ipagtanggol, palakasin at paglingkuran ang mga taong ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Naway turuan tayo ni Maria, ang ating mapagpakumbabang reyna, na mamuno sa pamamagitan ng mabuting halimbawa, manatiling tapat sa Diyos, at gamitin ang bawat ranggo, katungkulan at pananagutan sa paglilingkod sa Diyos, sa sambayanan at sa bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maghari ka sa aming puso at palayain mo kami sa kayabangan at makasariling ambisyon. Sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, ang aming mapagpakumbabang reyna, turuan mo kaming mamuno sa pamamagitan ng mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, pangalagaan ang dignidad ng bawat tao, at manatiling tapat sa aming tungkulin. Naway
magamit namin ang bawat rangko at pananagutan para sa iyong kaluwalhatian at sa ikabubuti ng aming sambayanan at bayan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.